Binabati kita ng magandang gabi at pinagpalang gabi at higit sa lahat magandang gabi po sa ating Panginoon. Kamusta po kayo? Ayan, I hope na nasa mabuti kang kalalagayan sa oras na to at masaya ang puso ko dahil nagbigay ka ng time for the Lord and expect na bago po matapos ang gabing ito ay talagang makakaranas ka ng pagpapala at comfort na nanggagaling sa ating Panginoon. Pakishare na po ito sa inyong FB wall. Pakishare na po ito sa inyong mga loved ones para marami pa po ang makapakinig ng salita ng Diyos. And huwag mo rin kalimutan na mag-engage po sa ating live streaming by commenting po sa ating comment box below kapag nag-a-agree ka sa bawat mapapakinggan mo. At bago pong lahat, magbukas po ako sa panalangin. Dakilang Diyos ang mga pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila, O God. Lord, maraming salamat, O God, dahil patuloy, O God, na kinakausap mo po kami, O God, ng inyong salita. Lord, sa gabing ito, Panginoon, ipinagkakatiwala ko na po ang mensahe sa inyong harapan, Panginoon, O God. Lord, ikaw po ang mangusap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. Ikaw po yung maghari, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na yung word na mapapakinggan nila ngayong gabi ay maging encouragement po sa kanila, maging lakas po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, O God. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, good evening again, everyone. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay makikita po sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Sabi po dito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Ayan. So, tatanungin ko po kayo, sino po dito yung nangangailangan ng comfort? Ayan. 'Di ba? Nangangailangan tayo ng comfort ng Panginoon, lalo na kapag tayo ay nalulungkot, may mga pinagdadaanan sa buhay, marami tayong iniisip sa buhay. We need God's comfort para mapatahan tayo. Ayan, mapatahan tayo sa ating mga nararamdaman na hindi tama, 'di ba? Mawala sa isipan natin yung mga negatibo. Kaya ang title po pala nito ay Receive God's Comfort. Ayan, receive God's comfort. Tanggapin mo yung comfort na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Ayan, ang bawat isa sa atin ay kailangan natin ng comfort ni Lord. Ayan, kailangan na kailangan natin yun. Walang magsasabi na hindi natin yun kailangan. Minsan pwede natin sabihin na hindi ko kailangan, lalo na kapag tayo ay nasa happy stage ng ating buhay. Pero siguro naman po na ang lahat po sa atin ay meron po tayong pinagdadaanan ngayon at talagang meron po sa part ng buhay po natin na kailangan talaga natin na maranasan yung comfort ni Lord. Pero alam niyo po ba, ang comfort po ay hindi lang yun yung para lang gumaan yung pakiramdam natin. 'Di ba? Hindi lang 'yun kasi alam natin kapag comfort, 'di ba, pag meron kang isang kaibigan, kinomfort ka, nagsalita siya sa'yo, maya-maya medyo okay na yung pakiramdam mo. 'Di ba? Mawawala yun na yung nararamdaman mo. Pero, 'di ba, kahit anong mangyari, 'di ba, ganun pa din. Hindi pa rin nawawala yung problema mo or yung iniisip mo. Pansamantala lang yung naramdaman mong comfort. Kaya yung comfort na ibinibigay sa iyo ng Lord ay kakaiba yun sa comfort na binibigay ng tao. Basta po ang comfort ay hindi lang yun basta gumaan lang yung pakiramdam natin. Meron pong nangyayari pa sa atin kapag ikaw ay nakatanggap ng comfort ng ating Panginoon. So, pag-uusapan po natin kung ano yung nanggagaling na comfort po sa ating Panginoon. Unang-una, God's comfort is making you Christ-centered. Ayan, making you Christ-centered. Alam mo ba, pag naranasan mo yung comfort ng Panginoon, matututunan mo na maging center ng buhay mo ay si Lord. Kaya kapag ikaw ay nasa problema, meron kang pinagdadaanan sa buhay, lagi mong nasa sa isip na God has a purpose, 'di ba? God is in control.
Diba? He has a purpose sa lahat ng bagay. Lagi mong ibinabato na kapag ikaw ay nakakaranas sa buhay mo, for example, ng kalungkutan, meron kang nalaman ng ganitong pangyayari na talagang nagkaroon ng kalungkutan sa'yo, umiyak ka, nasaktan ka, alam mo na may plano ang Diyos. Yan sa pinagdadaanan mo, sa mga naririnig mo, o kaya sa taong alam mong malapit sa buhay mo. God's comfort is making you Christ-centered. Talagang si Lord, matututunan mong i-focus yung sarili mo sa Panginoon. 'Di ba? Yung pagko-comfort ng Lord sa'yo, 'di ba? Pinapalakas ka niya, pinapagaan niya yung nararamdaman mo, at hinahayaan niya na ibato mo lahat ng problema mo sa Kanya. 'Di ba? Naiintindihan mo or unti-unting pinapaintindi sa'yo ng Lord na meron siyang kadahilanan kung bakit niya ipinahintulot ang ganung pangyayari sa buhay mo. Kaya dito pumapasok yung word na or salita niya sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, yung comfort ni Lord, ginagawa nito tayong Christ-centered. Lagi tayong nakatuon sa Panginoon. Ano ba ang dahilan ng Panginoon? 'Di ba? Sa bawat pangyayari, pinapaintindi sa iyo ng Lord ang mga nangyayari. At talagang nire-reveal lagi sa iyo ni Lord kung ano yung dahilan niya. At talaga ditong natututunan mong magtiwala sa plano at kayang gawin ng Diyos sa buhay mo or sa sitwasyon na meron ka ngayon. Okay? So, God's comfort number 1, making you Christ-centered. Hindi ka nito, yung comfort na yon, 'di ba yung comfort kasi minsan kapag nasa sitwasyon tayo na hindi natin gusto, naka-center tayo sa ating sarili. Kaya the more na nagiging center natin yung sarili natin, mas lalo tayong nakakaramdam ng kalungkutan, mas nakakaramdam tayo ng depression, mas nakakaramdam tayo ng worries, mas nakakaramdam tayo ng stress. Pero kapag naranasan mo or tinanggap mo yung comfort na nanggagaling sa Panginoon, talagang ginagawa ka nitong Christ-centered. Kaya hindi ka nalulugmok. Ayan. Hindi ka talaga yung parang nagiging duhagi ka na isang tao, kundi nagtitiwala ka sa kayang gawin ng Panginoon sa sitwasyon na meron ka ngayon. So, clear po ba yan sa atin? The next one, God's comfort is teaching you to obey His instructions and commands. Sabi nga sa kanyang word sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Alam niyo po, kapag tinanggap mo ang comfort na nagagaling sa Panginoon, tinuturuan ka nito na sumunod sa Kanya, sumunod ka sa mga instructions and command niya. Alam niyo po, kapag natanggap mo yung comfort ni Lord, bibigyan ka ng instructions ni Lord para makaalis ka sa ganyang kalagayan. Ayan. Yung comfort na nanggagaling sa Panginoon, tuturuan ka nito na gumawa ng solusyon sa pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Tuturuan ka, i-instructan ka ni Lord na anak, ito ang gawin mo. Anak, magbasa ka ng salita ko para mapalakas ka. Huwag mong i-dwell yung sarili mo sa nangyayari, sa nakikita mo, kundi i-dwell mo or i-focus mo ang sarili mo sa salita ko para maranasan mo talaga yung totoong comfort. Alam niyo po, yung comfort kasi ni Lord, hindi lang niya tayo pinapanatili sa kalagayan natin eh. Yung comfort na nagagaling sa Panginoon, tinuturuan tayo nito lagi na mag-move forward. Ayan. 'Di ba? Mag-move forward, tanggapin kung ano man yung sitwasyon at talagang doon may gagawin tayo para makaalis tayo sa ganong kalalagayan natin. Kalagayan ng sobrang kalungkutan, 'di ba? Kalagayan na hindi ka talaga okay at i-instruct ka ni Lord kung ano yung dapat mong gawin at doon sumunod ka sa instruction ni Lord para matanggap mo yung comfort na gusto mong matanggap galing sa Panginoon. At para syempre, makaalis po tayo dyan. Okay?
Yan. So, yun po yung comfort na nanggagaling sa Lord. Tinuturuan niya tayo na sumunod sa Kanya, 'di ba? Sumunod tayo sa commands niya and instructions niya. Yung comfort kasi ni Lord, hindi tayo tinuturuan nito na lumayo tayo sa Kanya, kundi tinuturuan tayo na mas lalong lumapit sa Kanya, ay mas lalo tayong sumunod sa Kanya, na nahihirapan ka man, nasasaktan ka, pero still, susunod ka pa rin sa Panginoon. Okay? So, pangatlo po, God's comfort is making you to be meek in the Lord. Making you to be meek in the Lord. Ibig sabihin ng meek ay talagang nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. So, blessed are the meek for they will inherit the earth. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 5. Pag sinabi kasing meek, ito yung is essentially an attitude or quality of heart whereby a person is willing to accept and submit without resistance to the will and desire of someone else. So, sa buhay po natin, yung comfort na nagagaling sa Panginoon, tinuturuan nito tayo ni Lord na tanggapin yung will niya, 'di ba, sa buhay natin. 'Di ba? Na kung hindi natin gusto yung sitwasyon na meron tayo, matututunan nating mag-humble down sa harapan ng Panginoon. Kasi sometimes, kapag hindi tayo nakakaranas sa mga ganitong bagay, hindi tayo lumalapit kay Lord, hindi tayo nagpapakumbaba. 'Di ba? Doon nakikita na natin yung sarili natin ay napakataas na. Pero alam niyo kapag tayo ay nasa down moments natin, talagang lalapit at lalapit talaga tayo sa Panginoon. Magpapakumbaba tayo sa Panginoon dahil wala tayong ibang lalapitan kundi si Lord. Kasi ang paglapit natin sa tao ay limited lang yun, 'di ba? May sinabi sila sa atin, pero pwede natin yun makalimutan. Puwedeng yung tao gawin nila sa atin yung gusto nating gawin para sumaya lang tayo, pero may hangganan yun. Pero sa Panginoon kasi, unlimited yung binibigay sa atin na comfort, hindi tayo pinagsasawaan ng Lord. Hindi tulad ng tao, nagsasawa sa atin, lalo na kung lagi natin silang kinakausap, paulit-ulit na lang tayo, 'di ba? 1 taon, 2 taon, 3 taon, same problem, 'di ba? Malungkot ka pa rin, hindi ka pa rin maka-move on sa ex mo, hindi ka pa rin maka-move on sa nangyari sa'yo, 'di ba? Pero kapag kay Lord, kapag lumapit ka sa Kanya, tuturuan ka niyang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon na wala kang gustong lapitan kundi si Lord dahil nakakaranas ka ng comfort talaga na nanggagaling sa Kanya. So sometimes we need to accept His will. God's will sa buhay natin. Hindi sometimes, every day, every time, kailangan talagang tanggapin natin yung will ng Lord sa buhay natin para ma-comfort tayo. Kasi kung ipipilit talaga natin yung mga gusto nating mangyari, ay masasaktan at masasaktan tayo. Iiyak at iiyak lang tayo. Mahihirapan sa mahihirapan tayo. Okay? Pang-apat po, God's comfort, keeping your faith in Him. Sabi sa kanyang word sa Mark chapter 11, verse 22 to 24, have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Alam mo ba na kapag tinanggap mo yung comfort na gagaling sa Panginoon, bibigyan ka nito ng pananampalataya sa Kanya. Pananampalataya sa Kanya ng lahat ng hinihiling mo, lahat ng nilalapit niya or nilalapit mo sa Kanya ay tutugon siya. Diba? Mananampalataya ka sa Panginoon, wala kang ibang aasahan. Talagang magtitiwala ka sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Yung comfort ng Lord ay hindi tayo pinapalayo nito. Hindi nito pinanghihina yung faith natin. Kundi kapag naranasan mo yung comfort ng Lord, lalong tataas yung faith mo sa Kanya. Lalong tataas yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Hindi yung magda-doubt ka sa Kanya. Hindi yung hindi mo napapansanin si Lord sa buhay mo, kundi
Kapag naranasan mo yung comfort na nanggagaling sa Panginoon, lalo ka nitong papalapitin sa Panginoon. Lalo kang papalapitin nito sa kanyang salita. At higit sa lahat, mas lalong tataas ang pananampalataya mo kay Lord. Kasi yun ang comfort ni Lord. Kasi makakarinig ka ng salita niya na talagang ito ang tutulong sa'yo para tumaas ka, mag-increase yung faith mo sa Kanya. Mag-increase at lumakad ka sa tubig, 'di ba? Lumakad ka sa tubig at hindi sa problema, hindi sa kalungkutan or kung ano pa man. Kaya kapag naranasan mo ang comfort na nanggagaling sa Panginoon, tataas talaga yung faith mo sa Kanya. Tataas ang faith mo kay Lord. Tataas. Ayan. Kaya, tanggapin mo yung comfort na binibigay sa'yo ng Panginoon. Makita mo, tumataas na yung faith mo. Tumataas na yung pagkakilala mo sa Panginoon. And you will depend on God. You will depend on His words. You will depend on His works. Diba? Ayan. Then, next one po, God's comfort is making you an overcomer. Ayan, making you an overcomer. Kapag naranasan mo yung comfort na nanggagaling sa Panginoon, gagawin ka nitong mananagumpay. Hindi isang talanan na tao. Ayan, mapagtatagumpayan mo yung kalungkutan mo, mapagtatagumpayan mo yung problema mo, mapagtatagumpayan mo lahat ng mga iniisip mong hindi tama, mapagtatagumpayan mo yung worries mo sa buhay. Kaya nga sabi sa kanyang salita, Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kapag natanggap mo yung comfort ni Lord, lumalakas ka, nagiging overcomer ka, nagiging mananagumpay ka, 'di ba? Nagiging nagiging matapang ka. Ayan, iiyak ka man, 'di ba? Iiyak ka man, magmumukmuk ka man, pero hindi yun magtatagal. Kasi nagtagumpay ka na. Dahil yung comfort ni Lord, pinapalakas ka nito, pinapatapang ka nito, ginagawa ka na nitong victorious. Di ba? Yan. Kaya magpa-comfort ka kay Lord. Huwag kang magpa-comfort sa tao. Huwag kang magpa-comfort sa kung ano-ano. Huwag kang magpa-comfort sa mga bisyo, sa alak, or ano pa man nung darating sa time ay sisirain mo ang buhay mo. Dahil sa meron ka lang nararamdaman na hindi mo gusto, di ba? Magpa-comfort ka kay Lord. At mapagtatagumpayan mo yung pinagdadaanan mo na yan. At hindi ka magtatagal dyan. Umalis ka na dyan sa sitwasyon mo na ganyan. Huwag kang magpakulong yan sa sitwasyon na meron ka ngayon na nagbibigay ng matinding kalungkutan sa'yo at paghihirap. Lumabas ka dyan. Mananagumpay ka. Magpa-comfort ka kay Lord. Receive God's comfort in your life. Receive God's comfort in your life. Then, last one po, God's comfort is resting you in His presence. Ayan, resting you in His presence. Diba sabi sa kanyang word, sa Matthew chapter 11, verse 28, Come to me, ayan, who are weary and burdened, and I will give you rest. Alam niyo yung comfort ni Lord, pinagpapahinga niya tayo sa kanyang presensya. Masarap po ang magpahinga sa presensya ng Panginoon. Ayan. Unexplainable po ang magpahinga sa presence ng Panginoon. Alam mo yun, na talagang ramdam na ramdam mo yung pagkilos ng Lord sa'yo. Ramdam na ramdam mo yung pag-touch ni Lord sa puso mo. Ramdam na ramdam mo na kapag nagpahinga ka sa presence ni Lord, ay talagang lumalakas ka. Ayan, lumalakas ka. Hindi ka lalong nangihina, kundi lalo kang lumalakas. Diba? Yung pahinga na yon ay hindi lang basta makatulog ka, hindi ka lang kundi pinagpapahinga ka niya. Ayan, sa kanyang presensya. Pinagpapahinga ka niya sa kanyang kamay. Diba? Wala nang sasapat sa kapahingahan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Gusto ni Lord magpahinga ka. Magpahinga ka sa presensya niya. Kaya niya inalaw na mangyari yan sa'yo. Kasi para lumapit ka sa Kanya at magpahinga ka sa Kanya. Yan. Siya po ang ating kapahingahan. Ang presensya po ng Panginoon ang nagbibigay po ng kapahingahan sa atin. At matatanggap mo at mararanasan mo yung kapahingahan na yan sa templo ng ating Panginoon. Kaya once you attend
sa church, umattend ka sa gawain ng Panginoon, makakaranas ka ng kapahingahan ng gagaling sa Panginoon. The more na meron kang pinagdadaanan, mas lalo kang lumapit sa Kanya. Mas lalo kang magpahinga sa Kanya at ibibigay niya yung kapahingahan na hinahangad mo. Yan. Yung gusto ng puso mo. Yung kapahingahan na meron kang peace sa heart mo, yung kapahingahan na inaalis na lahat ng mga pangit sa puso at isipan mo. At yung kapahingahan na yun, mas nakikita mo na si Lord ay kumikilos sa bawat sitwasyon na meron ka. Kaya tanggapin natin yung comfort na binibigay ni Lord. Hayan yung hanapin natin sa ating mga buhay, yung comfort ni Lord. So recap ko lang, no, God's comfort is number 1, making you Christ-centered. The second one is teaching you to obey His instructions and commands. Third one, making you to be meek in the Lord. The fourth one, keeping your faith in Him. Pang-5, making you an overcomer. At pang-6 po, resting you in His presence. So, conclusion po natin, let God comfort you. His comfort is the best comfort that you can receive in your life. Ulitin ko po, let God comfort you. His comfort is the best comfort that you can receive in your life. And yan lamang po, nawa na-comfort ka sa gabing ito, na-bless ka ng mensahe. Ayan, tanggapin natin yung binibigay na comfort ng Lord sa atin. At mag-close po ako sa prayer. Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat dahil patuloy o God na pinapadanas mo sa amin, O God, or pinaparamdam mo sa amin yung comfort talaga na galing sa iyo, Panginoon, O God. Lord, I pray sa lahat po ng nasasaktan, sa lahat po ng nalulungkot, sa lahat po ng mga may pinagdadaanan, Panginoon, sa lahat may naiisip na hindi tama, Panginoon, O God. Lord, yung comfort mo ay sapat na, Panginoon, para maging okay sila, Panginoon, at muli magkaroon sila ng pag-asa sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan, Panginoon, O God. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy na makapahinga kami, Panginoon, lagi sa iyong presensya, Panginoon. Lord, give us a humble heart, O God, para tanggapin po namin, O God, yung comfort na binibigay mo sa amin sa mga panahon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay may mga pinagdadaanan, Panginoon, O God. Lord, I pray na patuloy, Panginoon, na maranasan po ng bawat isa yung kalakasan na nanggagaling sa iyo, O God. Lord, continue to increase our faith, O God, increase our love for you, O God, in the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy kitang pinasasalamatan at dinadakila, O God, in Jesus' name. Amen and amen.